Salamat, Panginoon Jesucristo, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang kapantay, sa iyong katapatan, Panginoong Jesus, sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay at hininga na taglay namin, Panginoong Jesucristo. Salamat sa oras, Lord, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pag-aaral na ito, Lord God. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. Lord, muli, Panginoong Jesucristo, patuloy kami lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, pusong may pagpapakumbaba, Panginoong Jesus, pusong nagpapalinis, Panginoong Jesucristo, sa aming mga karumihan sa iyong harapan, Panginoong Jesucristo, sa oras na ito, Lord God. Panginoon, patuloy mo kaming pakalinisin ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesucristo. Linisin mo ang aming puso, Panginoong Jesucristo, ang aming isip, ang aming diwa, ang aming body, Lord, ang aming soul, Lord God. Pakalinisin mo ito, Panginoong Jesucristo, ng iyong banal na dugo sa mga oras na ito, Lord God. Gawin mo kaming manhid, Panginoong Jesucristo, sa mga paligid namin, Lord God, na magiging distraction sa gawain ito, Panginoong Jesucristo. Gawin mong manhid ang aming pandinig, ang aming mga mata, ang aming pandama, ang aming pangamoy, Lord God. Maging Panginoong Jesucristo, patuloy naming inilalapit sa iyo, Lord God, na tanging ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa apat na sulok ng sambahang ito, Panginoong Jesucristo, sa bawat isa sa amin, Lord God. Punuin mo ng iyong banal na spirito, Lord God, ang aming mga puso, Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, ang iyong mga salita lamang, Panginoon, ang patuloy na magmanifest, Panginoong Jesucristo. Patuloy kaming dumudulog sa iyo, Lord God, ng kaalaman na nagbumula sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, ang iyong mga pag-aaral na aming yung mga salita mo na maihahayag sa hapon na ito, Panginoong Jesucristo, ay maitanim sa pinakamatibang bahagi ng aming puso, Panginoong Jesucristo. Magamit namin itong weapon, Lord God, sa araw-araw na pamumuhay namin, Panginoong Jesucristo. Magamit namin, Panginoong Jesucristo, sa araw-araw na ginagawa namin sa paglakad sa kalooban mo, Panginoong Jesucristo. Muli, Lord God, bigyan mo patuloy gabayan ang aming tagapagturo sa Pastor Cesar, Panginoong Jesucristo. Maging ang aming head pastor na si Pastor Ian, Lord God, patuloy mong gabayan, Panginoong Jesucristo. Ikaw nawa, Panginoong Jesucristo, ang tumagitna sa bawat isa sa amin, sa buong sambahan na ito, Panginoong Jesucristo. Itinataas ka namin, Panginoon. Idinadakila ka namin. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Amen and amen. So, our topic for this afternoon ay meron pong pinamagatang kingdom teaching about the intercessors and spiritual warfare. Malinaw po ang dating ko sa inyo? Amen po. Amen. Hallelujah. Yes po, Pastor. Kapag ang pagsamba ay naging sandata ng kaharian. Okay? Sa kaharian po ng Diyos, ang pagsamba higit pa sa musika at ang banal na sayaw ay higit pa sa isang pagtatanghal. Ibig sabihin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung mga ginagawa natin pagkanta, pagpupuri sa Panginoon, ay higit pa sa musika at ang banal na sayaw ay higit pa sa isang pagtatanghal. Okay? Ganun po ito ka-importante. Kaya bakit sinasabi natin, hindi ka basta tatayo dyan, hahawak ng instrumento, magtutugtog dyan, kahit very talented ka pa, kung hindi ka naman naka-align sa Panginoon, useless yun. Hindi yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan niya yung puso mo, dahil alam mo at dapat malaman mo na yung ginagawa mo pala ay isang bagay na kung saan ay pagpupuri sa Diyos. Okay? At ganoon din naman, dapat yung mga instrumento, dapat ito dedicated lang totally sa Panginoon. Dapat hindi ginagamit yan sa pagtugtog ng kung ano man. Amen? Kahit po practice lang or ipahiram o anumang bagay, dapat hindi po yan pinapagamit.
yung mga instrumento, yung gitara, dapat hindi po yan ginagamit hindi para sa Panginoon. Kahit po, be aware po kayo, minsan may gumagamit ng gitara. Okay? Nagtitipa doon. Tapos kumakanta ng My Way. Hindi po tama yun. Ang dapat pong gitara ay ginagamit ng exclusive sa gawain ng Panginoon. At ganun din naman, okay? Ito po parang ano ko dito sa bagay na ito, dapat ang Kristiyano yung tumutugtog sa pulpito. Dapat hindi na kumakanta yan ng mga tugtugin na yung makasanlibutan. Pag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, lalo na worship leader ka, hindi ka na dapat kumakanta ng mga bagay na hindi para sa Panginoon. Okay? Ako yan yan ang paninindigan ko, yan ang stand ko, pero ewan ko sa inyo. Kasi hindi pwedeng lalabas sa bibig mo yung pagpupuri sa Diyos at lalabas din sa bibig mo yung bagay sa mundong ito. Diba? Dapat para lang sa Panginoon. Tunay, amen po. Okay. Hallelujah. Tuloy po tayo. Ang mga ito po ay spiritual na sandata na ginagamit ng Diyos upang ipahayag ang kanyang paghahari, sirain ang mga puta ng kaaway, at ihanda ang daan para sa kanyang presensya. Okay? Makikita po natin in Old Testament, no, si Josaphat. Okay? Pastor Ian? Yes po, Pastor. Sige po. Iyan mo lang Opo. ako, Pastor Ian, ha? Okay. Opo, Baka opo. meron akong medyo makakaligtaan. Correct me po. Okay? Opo, Para kahit maintindihan ng mamaya mga na lang kapatid. po. Okay. Opo. At Alam least, mo si maganda po. Josaphat, alam mo po si Josaphat, noong mga panahong yon bago magkapagdigma ang Israel, hindi po nauuna yung mga kabayuhan. Hindi nauuna yung mga manunudla. Alam niyo yung mga manunudla? Yung mga, ano ba tawag dito? Yung mga namamana. Hindi nangunguna yung mga may mga dalang mga powerful weapon. Ang nangunguna sa kanila, yung mga nagpupuri sa Panginoon. May mga sumasayaw. Yun ang ginagawa nila. At pag ganito ang ginagawa nila, nagtatagumpay sila. Yan. Kaya pag meron dumarating sa buhay mo na nalulungkot ka, okay? Parang may battle sa buhay mo, ikanta mo yan sa Panginoon. Oo, kumanta ka, magpuri ka sa Diyos. Sabihin mo yung katapatan ng Diyos, ideklara mo yung katapatan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kumanta ka. Yan. Sumigaw ka sa Panginoon. Yun dapat. Bigla kang sisigaw mo, napakabuti mo. Mga gano'n. Kasi dinideklara mo. Okay? Minsan kasi iba yung kinakanta natin. Hindi na makakain, hindi na rin makatulog. Mga ganung bagay ba? In love pala. Okay? Dapat hindi ganon. Pusong bato, dapat pusong yung, di ba? Pusong bato yung pastor pero meron tayo pusong basag. Dapat. Hindi pusong Amen. bato, pusong basag ang Yes. ating kantahin. Oo, yung tinawag natin kahapon. Yung What we kinanta need to natin. offer to, yung ating kinantala Sunday. Yes What we need to po. offer to God is pusong basag. Pusong Hindi basag. pusong bato. Yan. yung bato, binasag na. Okay. Sino yun? Si Ate Amen. Baby? Ikaw ba Opo. Ate Baby? Opo. Praise the Lord. Okay. Andito po ako, pastor. Praise God. Okay. Andito po. Okay. Ano ang ginagawa nito? Para sirain ang mga puta ng kaaway at ihanda ang daan para sa kanyang presensya. Ang dance intercessors po ay worship warrior. O, tandaan mo yan, ha? Ate Isabel, alam ko, well familiar ka dyan. Okay. Ang dance intercessor at the worship warrior ay mga lingkod na lumalaban hindi sa pamamagitan ng laman
kundi sa pamamagitan ng pagsamba, pagpupuri at pagsunod sa banal na Espiritu. Amen. 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 Kahit hindi ka makakilos ng maayos, okay, kahit hindi ka, kasi pag ikot mo, nahihilo ka na, yan. Minsan hindi ka makayuko dahil siyempre, di ba, palusog na, okay? Alusog na. Hallelujah. Okay. Tumobra. Hindi Alusog. sila mga performer, hindi po mga performer, okay? Sila po ay mga mandirigma ng kaharian through worship, okay? Through dance. Okay. Sino ang mga dance intercessor? Okay. I do hope after natin mapag-aralan to, no, magkakaroon ka ng isang partner at Isabel. Magsasasayaw din siya dyan. Okay. Sino ang dance intercessor? Ang dance intercessors po ay mga tagapamagitan na gumagamit ng banal na sayaw bilang isang propetikong pagpapahayag ng pagsamba, panalangin, pakikidigma at tagumpay sa patnubay ng banal na Espiritu. So hindi lang si Ate Isabel nagkukumpas. Okay? Hindi lang sa taas ng kamay, baba ng kamay, di ba? Itong ginagawa niya po, lahat ng kanyang kumpas ng mga kamay, meron pong specific meaning ito. Yan. Ito po yung dapat natin maunawaan. Okay? Di ba? Sa inyong FB, merong doon, emoticons. Di ba? Merong emoticons na prayer. May emoticons na love. May emoticons na cry. May Opo. emoticons na bless. Okay? Parang ganun ito. Okay? Nakikita natin. Pag kumukumpas siya, nakikita natin yung kumpas niya kung anong ibig sabihin doon. Bagamat hindi natin alam, but I do believe, ito po ay naiintindihan ng Ate Isabel at the same time ng Panginoon Diyos. Parang nagtatang siya. Okay? Hindi na pinapanood natin siya, nagkukumpas siya, pero from God, nakikita niya ito kung paano siya sumasamba sa Panginoon. Amen po. Tama tayo. Okay. Ang kanila pong sayaw ay hindi para sa aliwan or pagpapakita ng talento. Okay. Bagamat sinasabi natin talent yung kanyang ginagawang yun, pero hindi ito pagpapakita ng talento. Ito po ay isang handog ng pagsamba at isang kilos ng pananampalataya. Okay. Sino ang worship warrior? Ang worship warriors po ay mga mananamba na gumagamit ng pagpupuri at pagsamba bilang espiritual na sandata upang dakilain ang Diyos. Ihanda ang kanyang trono at labanan ang mga gawa ng kadiliman. Okay. Nauunawaan po nila ang mga pagsamba ay hindi lamang bahagi ng programa ng sambahan. Ito po ay isang paraan ng espiritual na pakikiligma. Okay? Ito po ay paraan ng isang bagay na pakikidigma. Ang biblical na pundasyon patungkol po dito, ang pagsamba ay nagpapabagsak sa kaaway. Okay, hindi mo nakikita 'yon. It because is spiritual. Okay? But some person who have the gift of discernment, vision, nakikita nila ito. Nakikita nila ito. Okay? So basahin po natin in the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 21 and 22. Second Chronicle chapter 20-21, Pastor. Opo. Sabi dito. Mama!
2 Chronicles chapter 2. Matapos niyang paalalahanan ng mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay laging tapat kailanman. Amen. Hallelujah. So ito po yung binanggit ko kanina. Okay? Nang harapin ni Haring Josaphat, Jehoshaphat sa Tagalog, ang napakalaking hukbo. Amen? Ang napakalaking hukbo. Hindi niya ipinadala muna ang mga mandirigma. Ipinadala niya ang mga awit upang purihin ang Panginoon. Habang sila'y sumasamba, ang Diyos mismo ang lumaban para sa Israel. Tandaan po natin, one of the principles of the kingdom, kapag ang Diyos ang sentro ng ating pagsamba, siya ang lumalaban para sa kanyang bayan. Okay? So pangalawa, ito pong si Miriam ay sumayaw pagkatapos ng tagumpay. Pakibasa po, Exodus chapter 15, 20 to 21. Pagkatapos kumuha ng tamborin si Miriam, ang babaeng propeta na kapatid ni Aaron. Tinugtog niya ito at nagsayawan ng mga babae na mayroon ding mga tamborin. Habang sila ay nagsasayaw, ganito ang inawit ni Miriam. Purihin si Yahweh sa kanyang dakilang tagumpay, itinapon niya sa dagat ang mga karwahit ang nakasakay. Amen. So nakita po natin ang ginawa ni Miriam. Pagkatapos, ito kasing bagay na ito po ay nangyari pagkatapos tawirin ng Israel ang dagat na pula o yung Red Sea. Pinangunahan po ni Miriam ang mga kababaihan sa sayaw at pagpupuri at ang kanilang sayaw ay naging pagpapahayag ng tagumpay ng Diyos. Ano po ang tinuturo nito? Ang banal na sayaw ay maaaring maging tugon ng pasasalamat at deklarasyon ng tagumpay ng Diyos. So ano yung nakita natin ginamit? Tambourine. Okay? Kaya mahalaga po yung tambourine ministry. Okay? Mahalaga yon. Ngayon po, bihira na lang ang church po na gumagamit nito. Okay? And we still blessed because the TGC have an idea. Okay? Kasi ginagamit pa nila ito. Okay, without their knowing, okay, powerful pala ito. Kaya nga nagulat ako, no? Yung una kong dating dyan, nakita ko kasi evangelical church siya. Pero nakikita ko yung ginagawa, prophetic. Di ba? Evangelical, ang name ng church, pero yung ginagawa, prophetic. Kaya it's very easy na natanggap natin kaagad yung teaching about kingdom. Bakit? Kasi meron na nakatanim. Okay? Kung baga sa ano, binuksan na. Amen. Okay? Purihin ang Diyos sa pamamagitan ng sayaw. Okay? Yung kasing ibang sayaw ngayon, iba. Di ba? Kahit yung mga ibang nagsasayaw ngayon sa church, pag wala na sa church, iba ang sayaw. Spaghetti na. May pababa, may pataas. Okay. Tapos pagdating ng linggo, nagsasayaw. Dapat hindi ganun. Okay. Kuya, very sensitive ka naman. Hindi. Dapat sa pagdating. Okay. Psalms 150 verse 4. Pakibasa po. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin mga alpat flauta, lahat ay tugtugin. Amen. Ano sabi doon?
purihin siya. Saan? Sa sayaw. Ano po yung mga sinabing may instrumento? Pamamagitan ng tambol, pamamagitan ng mga flota, at mga iba pa na mga instrumento na sadyang ito po ay dinidikit lang sa ating Panginoon. Ang sayaw, kapag iniaalay sa Diyos at ginagabayan ng Banal na Espiritu, ay maaaring maging isang lehitimong pagpapahayag ng pagsamba sa Diyos. Amen? Nakita po natin, no? Sino yung mga ginamit ng Diyos na nagpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng sayaw. Okay? Nakita po natin, no? As a example po, si David. Si David, nung nagpuri sa Diyos, kinalimutan niya na siya ay hari. Okay? Bagkus, tinanggal niya yung kanyang damit. Okay? At siya po ay nagsayaw. Diba? Bilang papuri sa Panginoon. Ngayon, yung kanyang may bahay, hindi po ito matanggap. Kasi sabi niya, hari ka. Bakit sumayaw ka ng ganyan? Okay? Kaya ano nangyari? Dahil pinulaan yung kanyang sayaw, nagkaroon ng sumpa. Hindi nagkaanak. Okay? Kaya, pag nagsasayaw ang Ate Isabel, okay, sana sabihin mo, Ate Isabel, hello? Yung account na yun, ngayon ko lang narinig yun. Amen. Yung may nagsaway kay David, tapos hindi nagkaanak. Hindi mo pa narinig yun? Di ba ang kanyang Opo. ang kanyang asawa is sino? Si Mika. Oo. Kasi ang naka-highlight lagi doon yung pagsasayaw ni David. Opo. Tama, yun po ang naka-highlight, pero pag titingnan Pero natin, maganda yung na yun. opo, yun. Kasi maaaring sa church pas nagiging issue ngayon dito yung maraming hindi nagkakaanak. Sa mga church po dito. I mean, ganun katagal silang naghihintay bago magkaanak. Parang ganun. Maaaring pwede kayang gawin way yung kanilang pagsasayaw if in case na sila ay ganun, parang barren for the longest time or hindi magkaanak. Meron kaya siyang somehow na pastor? Hindi po natin masabi, Pastor Ian, siguro depende kung ano ang ibibigay na revelasyon sa atin ng Panginoon. Opo. Pero titingnan natin, sisiyasatin natin yan. Okay? Sige po. Okay. Salamat po. At the same time, if you see something, Pastor Ian, please share to us. Okay? Opo. Tandaan nyo, okay. Kaya ito, ginaya ito ng ibang church. Ginaya ito. Yung iba naman, pag hindi magkaanak, pupunta ng Bulacan. Yun yung okay. Diba? Pag pumunta ng Bulacan, magsasayaw sila roon. Kay Santa Clara. Okay. Sabi nila, pag magsasayaw daw sila roon, magkakaanak. Nag-e-echo ako, no? Nag-e-echo po. Yan. Yung kay Ate, Ayan. Okay na po, Pas. Sige po, Pastor Ian, go ahead. Okay na po. Okay. So, ganon. Okay, yun ang ginaya naman nila kay Santa Clara. Ngayon, ito po si Santa Clara. Ano lang natin, para may idea tayo. Si Santa Clara po ay bangong. Hindi po yan nagkaanak. Okay? Kaya mali yung ginagawa nila. Hindi ka magkaanak, ang inuutos ng isimbahan, pumunta ka doon
kay Santa Clara at magsayaw ka doon para magkaanak. Eh, yung sinasayawan mo, baog nga yun eh. Hindi nagsama-sama na kayo doon. Di ba? Okay. So far, ang topic po natin hindi doon. Okay. Binigyan ko lang po ng isang paliwanagan bakit pupunta sila roon. Okay. So, ang sayaw kapag iniaalay sa Diyos at ginagabayan ng banal na espiritu ay maaaring maging isang lehitimong pagpapahayag ng pagsamba sa Diyos. Okay? Pang-apat, mataas na papuri at espiritual na pakikidigma. Ang sabi po ng Salmo or Psalms 149, verse 6 to 9, pakibasa po. Paulit po. Ano po? Salmo or awit. 149, 6 to 9. Lobat po ata yung ano ni Ate J. Yung... Kasi nag-AI po yung boses. Gano'n. Sige po, let's read it po dito para mas maunawaan natin. Okay. 149, verse 6 to 9. Hallelujah. Ito po ang sinasabi. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, na taglay ang matatalim na sundang ng mga kamay, sa mga kamay, upang yaong mga bansang nagmamalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Verse 8, sa ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadya ng yaring bakal. Sang-ayon sa utos ng Diyos, ang mga bansa ay magdurusa, ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirap niya. So ano po ito? Ito po yung awit ng papuri. Okay? Kaya napakahalaga na pag nasa church tayo, pag kumakanta o nagpupuri, dapat kumakanta tayo. Dapat nagpupuri tayo. Dapat binibigay natin yung the best natin pag tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Okay? Yung iba naman kasi, nasa loob ng church, nagpupuri ang church, okay? Pero iba ang ginagawa. Nakatingin pa rin sa cellphone. Di ba? Pansinin nyo yan. O, buti na lang, walang ganyan sa TG-Tech, no? Ito, tunay. Hallelujah. O, sa ibang church, nakikita mo gano'n eh. Okay? Kaya pag sinabing itaas nyo ang kamay, itaas nyo ang kamay. Amen. Amen. Kung kailangan mo tumalon ka. Alam niyo po, pag kayo ay naka-experience ng mga African kung paano sila magpuri sa Panginoon, grabe, nakaka-bless sila. Talaga naman, pawisan na sila sa pagpupuri sa Panginoon. Eh tayo, parang ayaw natin pawisan. Simpleng-simple ba? Smooth yung mga sayaw. Yan. Ganyan lang. Baka pawisan. Yan. Dapat gawin natin yung best natin. Okay? Nung nakaraan, nakita ko si Ate Emma. May kasama si Ate Emma, hindi ko alam kung si Kuya Ron yun. Nagsasayaw sila sa likod, umiikot. Dapat ganun ang way ng papuri sa Panginoon. Okay? Huwag mo nang isipin kung ikaw ay papawisan, kung ano mangyayari sa iyo. Basta gawin mo the best mo na pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat yan ang katanggap-tanggap na isang pagpupuri sa Panginoon. Amen? Sabi dito, magkaroon nawa sa kanilang bibig
ang mataas na pagpuri sa Diyos at sa kanilang kamay ay tabak na may 2 talib. Ipinapakita nito ang pagpupuri at espiritual na pakikidigma at maaaring magkasabay. Okay? Nakita natin, nagtataasan sila ng kamay. Yung iba naman, nagtatalunan pa. Alam niyo po, minsan yung mga ibang nagpupuri, talagang sumisigaw talaga sila. Wala silang pakialam sa kanilang katabi. Wala silang pakialam sa kanilang likuran, sa kanilang harapan. Basta ang iniisip nila, yung kanilang pagpupuri ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Yung kanilang pag-aalay ng papuri ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. At ito po yung nais ng Panginoon. Ito po yung gustong makita ng Diyos kung paano tayo magpuri sa Kanya. Di ba? Minsan kasi, pag may biyaya, may pagpapala, grabe makapagpuri, talaga naman. Okay? Pero pag may dinadaanan, halos hindi maitaas ang kamay, hindi makapalakpak. Parang ang bigat-bigat ng dinadala. Dapat merong pagpapala, walang pagpapala. Dapat yung pagpupuri natin sa Panginoon, nag-aapoy. Power! Parang gano'n. Okay? Ang katangian po ng dance intercessor at worship intercessor. Yung kanilang katangian, yung dance intercessor at worship warrior. Okay. Sino dapat ang sentro? Ang sentro ng kanilang ginagawa ay ang ating Panginoon. Siya ang dapat sentro ng ating ginagawa. At ito po mga taong ito ay hindi po dapat naghahanap ng palakpakan. Okay? Hindi dapat naghahanap ng palakpakan. May pumalakpak sa iyo or wala. Dapat ito ay ginagawa mo ay para sa Diyos. At makita nila na you do your best, okay, for the glory of God. Sapagkat ang dapat nilang hinahanap, hindi po yung palakpak ng mga kapatid, kundi yung presensya ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang pagsasayaw. Pangalawa, yung pong kanilang buhay panalanginan o yung kanilang buhay panalangin. Okay? Ang tunay po na pagsamba ay pinapanganak sa lihim na lugar ng panalangin. Okay? Dapat dito pinapanganak yung tunay na pagsamba natin sa pamagitan po ng pananalangin. I praise God. Alam ko po, sa ating church ngayon, nagle-level up na tayo compare before. No, yung ating panalangin. At patuloy pa tayong i-level up ng Panginoon. Okay? Ang hirap kong gumising, no? Yung gigising ka ng 3:00 sa madaling araw. Yung antok ka na, yung kasarapan ng tulog mo. Kasi natulog ka, 12:00 na, 1:00 na kasi cellphone. Tapos gigising ka ng 3:00 para manalangin. Ang hirap gumising kaya. Di ba po? Totoo yan. Ranas ko yan eh. Di ba? Ranas ko yan. Kaka-scroll, inabot na pala ako ng 1:00. Tapos makakatulog. Minsan pagbukas natin, 3:00 na pala. Mananalangin ba ako o hindi? Mamaya na lang bang 6:00 o ano? Di ba? Experience ko po yan. Okay? Experience ko yan. Okay? Salamat sa Lord. Okay? Dahil tinuturuan tayo na madisiplina ang ating sarili. Ngayon kasi may mga naka-add na sa akin sa mga kapatid sa TTC. Nakikita ko pa yung open ng 11:00, open ng 12:00, yan. Open ng 1:00, ayun, hindi nakangiti. Yun lang. Pastor, nakakatulugan lang pong naka-online. Ayun. Talaga, meron pang ano yun, no? Meron pa talagang ano. Okay. Hindi minsan nangyari kahit nakakalimutan ko talaga. Oo naman. Oo.
Alam mo ako sinasabi? Oo. Okay. Aray mo, Ate Risa. Bato-bato sa langit at tamaan mo born again. Yeah. Okay. I just want you to laugh, kapatid, no? Kasi pag yung wifi mo, yung cellphone mo naka naka-connect sa wifi, kahit tulog ka na naka-green. 'Di ba? Naka-green. Oh, totoo ba, Ate Jack? Okay. Opo. So, hindi po kasi kami nagpapatay ng wifi po eh. Oh, yun. Opo. Praise the Lord. Kasi meron po pag-emergency po, ganun po. Emergency. Ganyan po ang tinatawag na dapat nakaka-align tayo sa Lord palagi. Yung Amen. frequency natin dapat open palagi sa wifi sa langit. Amen. Dapat ganun tayo. Opo. Okay? Kaya nga sabi nila, no? The abundance of the heart, the mouth speak. Di ba? Ang sabi ng ng Matthew 12:36 ba yun? O 35? Okay? Pero dadagdagan natin. 36 pa. O 36, praise the Lord. Okay, dadagdagan natin. The abundance of the heart. Your Facebook wall will speak. Amen. Amen. Okay. Pangatlo, dapat tayo ay namumuhay sa kabanan. Okay? Ang malinis na buhay ay nagbibigay ng bigat sa kanilang ministeryo. Ang malinis na buhay ay nagbibigay ng bigat sa kanilang ministeryo. Kaya madali mong malalaman yung mga kapatid na bumababad sa panalangin, yung mga kapatid na bumababad sa word, or sa salita ng Panginoon, bumababad sa pag-aaral, kasi nag-reflect ito sa kanilang. Amen. Sino po dito ang may journal? Sino po ang nagjo-journal dito? Ay. Sinusulat? Oo. Oo. Nagsusulat ka. Oo. Notebook lang po, Pas. Yun. May sinusulat Mga exhortation po, mga ginawa po na exhortation sa message. Naka-save po lahat sa notebook. Amen. Ito po kasi ay mahalaga sa atin. Yung po tinatawag na journal. Okay? Dahil dito po kasi minsan, di ba, gigising kayo ng maaga. Okay? Gigising kayo ng alas 9, alas 8. So, minsan kasi pagising natin, of course, nananalangin tayo, nagte-thank you tayo sa Lord sa mga bagay na ginagawa natin. Alam niyo po, napakahalaga na bago kayo kumilos sa inyong gawaing bahay, bago niyo hawakan kung ano bagay, hawakan niyo muna yung salita ng Panginoon. Ano ba yung pangungusap ng Lord sa iyo sa araw nito? Ano ba yung sinasabi sa iyo ng Panginoon sa araw? Ngayon, pag meron pong word sa inyo, ito po ay sinusulat nyo either sa papel, either may notebook kayo or whatever, ito po ang tinatawag na journal. Yan. So makikita nyo, pag binigay sa inyo ng Panginoon ang isang verse, ito ba ay warning? Ito ba ay command? Okay? O anong symbol ba ito? Yung mga ganong bagay. Kaya napakahalaga po nito. Okay? Kaya dapat matuto tayo mga ganitong bagay. Amen? Marami pang ituturo ang Lord sa atin. Salamat sa Lord. Okay? Amen po. Tandaan po natin, ang malinis na buhay ay nagbibigay ng bigat sa kanilang ministeryo. Yan. Kasi minsan, nagiging legality na lang sa atin Ng malinis. yung mga salita ng Panginoon. Kasi
Dahil nga sa cellphone natin, nandun na nakalagay yung Bible, okay, pero napakahalaga po kasi na meron tayong pag-aaral pa at ginagamit natin yung hard copy natin Bible. Yan, Bible. mahalaga po ito. Okay? Yung cellphone kasi natin, hindi yan holy. Okay? Kung ano-ano ang nakalagay dyan. Kasi pag-gising natin, hindi natin kagad tinitingnan kung ano yung word ng God. Ang tinitingnan natin, ilan ba ang nag-likes sa post ko kagabi? Ilan ba ang nag-heart? Di ba? Ilan ba ang nag-share? Okay? So hanggang inabot na ng oras, hindi na nakapag-aral ng salita ng Panginoon. Panglima, may espiritu ng kababaan. Tandaan po natin, simula sa mga pinag-aralan natin, uri ng mga intercessor, palagi pong kasama yung lahat ng bagay na binabanggit natin, yung kapakumbabaan ng loob. Ang kanila pong ay itaas si Kristo Jesus, hindi po ang kanilang sarili. Yan ang palaging dapat layunin natin. Jesus will be increased and you and me will be decreased. Okay? Ang kapangyarihan ng pagsamba, ang tunay po na pagsamba ay nagdadala ng presensya ng Diyos, nagpapalakas sa pananampalataya, nagpapalaya sa mga bihag, at nagwawasak ng spiritual na mga kuta. Ano po yung mga nagwawasak ng mga spiritual na kuta? Ito po yung tinatawag nating altars. Okay? Ito po yung mga altars tinatawag natin. Naghahanda ng puso para sa salita ng Diyos. Nagpapahayag na si Jesus ang ating hari. Okay? Bagamat sa mga bagay na atin nabanggit, meron po mga babala. Okay? May warning po sa mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na iyon? Ang dance ministry po at worship ministry ay madaling maging pagtatanghal kung mawawala ang tamang puso. Dapat tama ang puso natin. Okay? Hindi yung parang sumasayaw ka sa pole dancing. O pole dancing ka. Dapat hindi ganito. Dapat nakatuon ang puso mo. Okay, sa Panginoon. Kaya, andito yung babala. Okay. Meron pong, just want to share, siguro po ay kilala ito ng Pastor Ian. Ito po ay si Seyan. Seyan, ang apelyido niya ay ang hirap bigkasin. Pero si Seyan Polsto. Ito po ay guitarist. Kilala po ito sa US. Ito po ay nagpunta rin sa Arabia. Alam niyo po, nung panahon ng ISIS, nag-share siya ng Word of God. Okay? At habang siya ay nag-share ng Word of God, nagigitara siya. Tinuro niya yung the power of worship. Kaya ang ginawa sa kanya ng mga sundalong, hindi ko matandaan kung anong mga sundalo ito. Okay, ang ginawa, pinauna siya sa mga kalaban. Isinakay po siya sa sasakyang pandigma. Doon siya pinagigitara sa harap. Alam niyo po ang sabi niya, talagang ang bilis niya raw umilag habang nagigitara siya. Alam niyo po, nagtagumpay yung bansang yun sa pakikitigma sa mga ISIS. Dahil po sa kanyang ginawa. Okay? Naalala ko lang. Okay. Pag nakita ko po yung kanyang testimony, isi-share ko rin po ito sa inyo. Okay. So nakita po natin yung babala. Mag-ingat sa pagpapakita ng talento kaysa pagluluwalhati sa Diyos. Paghanap ng papuri mula sa tao. Pagpapalit ng emosyon sa tunay na presensya ng Diyos at pagbibigay ng higit na halaga sa kasanayan kaysa kabanalan.
Tandaan po natin, ang Diyos ay may interesado or mas interesado sa pusong sumasamba kaysa sa perpektong pagtatanghal. Kaya kahit hindi kagandahan ang boses, kumanta ka. Okay? Kahit hindi kagandahan ang iyong boses, magpuri ka. Okay? Kahit yung boses mo hindi kagandahan, pero kung ginagamit mo ito na pagpupuri sa Diyos, maluluwalhati ang Diyos. Minsan kasi sinasabi natin, ay, hindi ako nababagay sa ano. Hindi ako nababagay sa pagkanta. Dito ako sa ganito. Tama naman. Okay, pero ang sinasabi ng Diyos, magpuri ka. Gamitin mo ang boses mo. Yan. Minsan hindi tayo makapalakpak. Alam niyo po ba? Alam niyo po, one of God's revelation to me. Okay? Nang ako po ay mapunta ng Davao. Okay? Pumunta po kasi kami sa tinatawag po na night market ng mga Muslim. Tapos, nagtataka ako bakit ako palakpak ng palakpak. Then God revealed to me, tuwing pumapalakpak pala tayo, especially if we are intercessor, yung pong kalaban umalis, nabibingil sila sa ating palakpak. Nabibingil sila. Amen. Kaya, minsan, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, pag sinabi, ibigay nyo ang inyong pinakamalakas na palakpak, dapat ilalakas mo. Okay? Kasi minsan yung pagpalakpak natin para lang kay kapitan, para lang kay kagawad. Dapat pagpupalakpak tayo para sa Diyos. Amen. 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 Kahit po sa Saudi, Mahina yung amen nila. kahit sa Saudi, ang hindi makapalakpak ng mga maayos, ayan po yung mga observer. Amen. Tandaan niyo po, ang Diyos ay mas interesado sa pusong sumasamba kaysa sa perpektong pagtatanghal. Okay? Yung iba naman kasi, nagtatanghal, okay, tumutugtog, nagtuturo, hindi pumopokus yung mga nakikinig. Minsan yung iba, yung church kinukonsider nila parang sinihan. Parang circus. Minsan nakikita natin ito, nangyayari po ito. Minsan yung preacher, minsan yung nagtuturo, kulang na lang kumain ng bubog, kulang na lang kumain ng apoy para pansinin, para makinig. Di ba? Tandaan, nakikita niyo po ito. Hindi po makakaila sa inyo ito dahil marami kayong church na pinupuntahan. Ito ay isa lamang po sa ating mga nakikita. But we are not judging them. Kaya tinuturo nga natin ngayon, pinapag-aralan natin ang tamang pagsamba, ang tamang pagpupuri sa Panginoon. Dahil ito pala ay isang puri ng pakikidigma. Okay? Isang puri ng pakikidigma. Hallelujah. So tandaan po natin, one of the principles of the kingdom, ang pagsamba ay sandata ng spiritual na pakikidigma. Ang banal na sayaw ay dapat lagi naluluwalhati sa Diyos. Ang presensya ng Diyos ang pinakamahalagang layunin ng pagsamba. Kaya mahalaga, lahat ng tumutugtog sa pulpito nakaalay ng puso sa Diyos. Diba? Kaya sinabi ng Lord, kung hindi kayo sasamba sa akin, nakita mo itong mga batong ito, sasamba sa akin. Uutusan ng Diyos yan para magpuri sa Panginoon. Okay? Maaaring minsan, dumarating sa buhay natin yung ating pagiging pusong bato. Pero hindi tayo. Amen? At alam ko naman, pinalambot na ng Lord ang pusong yan. According to His word, in the book of Ezekiel 36:26. I will Bigyan ng pusong naman. ang presensya ng Diyos ang pinakamahalagang layunin ng pagsamba. Ang kabanalan ay higit mahalaga kaysa talento. At ang tunay na mananamba
ay mamumuhay sa pagsamba, hindi lamang umaawit, hindi lamang sumasayaw tuwing may pagtitipon, kundi ang tagumpay sa espiritual na labanan ay nagsisimula sa pagluwalhati kay Kristo. So ano po ang natutunan natin? As a conclusion, ang dance, intercessor at worship warrior ay mga mandirigma ng kaharian na lumalaban sa pamagitan ng pagpupuri at pagsamba. Ang kanilang lakas ay hindi nasa husay ng kanilang galaw o tinig, kundi sa presensya ng Diyos sa kanilang dinadala. Kapag ang pagsamba natin, mga kapatid, ay sentro ng ating buhay, ang Diyos ay tinataas, ang kaaway ay napapahiya. Amen. At ang kaharian ay nahahayag sa ating kalagitnaan. Amen po. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Iyan po ang ating topic for today. In regarding po ng ating topic about dance, intercessors, at worship warriors. Okay, nakuha po natin. Opo. Naintindihan po natin. Okay. Yes Hindi po, pa po amen. natin hindi pa natin sinama yung kasi po yung mga ibang church gumagamit pa sila ng shofar. Pero tayo gumagamit naman tayo. Kaya lang ano siya yung sounds, di ba? Sounds siya yung ginagamit. Hindi siya literal na shofar. At mahalaga po. MP3, ano lang po yun. Opo. Naka-recorded na lang. Kahit gano'n yung kahit tayo ay evangelical, no, ito yung napansin ko. Pagdating ng may gumamit tayo ng shofar, even MP3. It's a prophetic tool. Okay? Tandaan po natin in the wall of Jericho. Yung trumpet. Nung ginamit yung shofar, bagamat nag-pray sila, ginamit yung shofar, nagbumagsak yung wall of Jericho. Okay? Alam niyo po kasi marami pong umorder sa akin ng shofar. Pero hindi ako nagtitinda. Ito po ay tinutulungan ko yung isang kapatid. Okay. Isa po dun sa patotoo, yung pong shofar na iyon ay nung in-order, pagdating po sa kanila, bigla pong hinipan. Nag-blow. Nung nag-blow yung kapatid, biglang pumulog na malakas. At biglang pumulog. Kasi hinihintay nila yung ulan na matagal na hindi umuulan. Galing mo. May mga prophetic, po siya. May mga prophetic Hinipan yung trumpet. patungkol sa mga ganun. Kasi matagal nila Amen. hinihintay yung ulan. Sige po, tayo po ay magkakaroon ng tanungan or merong karagdagan yung mga ibang kapatid. Any testimony, okay, in regarding po sa ating topic ngayon. Sige pa. Mauna na ako para at least Gan lang pa. Yes, lahat po. Ano po, hindi lang po si Miriam sa si David ang naitala po sa Biblia na nagsayaw bilang papuri po sa Panginoon. Amen. Nakatala rin po sa sa Old Testament yung mga anak po ni sino ba yun, si Jephthah ba yun? Sa Judges po yun. And sa New Testament naman po, ang alam ko po is nakatala rin po na yung lalaki po na pinanganak ng lumpo simula pagkabata is nung Yes. pinagaling po yun is palundag-lundag po siya na tumayo po siya at palundag-lundag at sumisigaw ng papuri sa Diyos na nakatala rin po yun sa New Testament sa Gawa. Amen. Tama po. Yan.
So, napakahalaga po, no, yung pagpupuri talaga. Yan. Kaya pag magpuri tayo, huwag tayong parang tukod. Dapat ibigay yung the best. Okay? Ibigay natin the best para sa Panginoon. Sa pamagitan natin pagpupuri. Yung sa akin po, share ko lang kasi, ano po, parang year 2020, 2022 po, yung mga kasagsagan po yun ng sobrang daming kabataan dito sa church. Tapos, po kami noon, nagpaplano kasi kami noon dati, alala pa nila pa yun. Nagplano po kami magkaroon ng concert ng mga kabataan. Tapos yung title po, Tanikala, parang kumbaga breakthrough, ganon. Tas hindi yun natuloy pa, hindi siya nakabili na kami ng ticket, nakapagbenta na, may t-shirt na ng napagawa, nakapag-practice na kami, yung pinaka-flow ng program. Tas pinaplano na namin paano i-set up yung pulpit nun. Pero hindi siya natuloy kasi yun nga, kasi yung topic natin ngayon, parang hindi talaga maayos yung puso namin nun kasi meron po kaming nun yung tugtog po namin nun may Makamundo po. May Makamundo pong kasama nung time na yun. Tas after po ibalita sa'min kasi parang 2 months na ata kaming nagpa-practice, as in siguro sa isang linggo, ilang araw kami magpa-practice ng mga kabataan, iba pa yung pagtatayo kami. Pagkabalita sa'min na hindi po matutuloy yung pinaka-practice na yun, mga po kami, yung mga spirit talaga namin, nakipaglaban kami sa leaders, parang kami, may resistance, gano'n. Tapos after po nun, mga ayaw ng tumayo, ayaw ng tumugtog kasi nga hindi napagbigyan. Kaya habang tina-topic, naaalala ko yung, oo, dati pala kami, tutugtog dapat kami, magko-concert dapat kami. Pero nga, may Makamundo siya, tas after na hindi mapagbigyan, ayun, nagkalasan na. Yung tanikala namin dun, yung kadena, yung stronghold, lalo pang kumapit, imbes na mawala. Oo, kaya ayun po, parang parang habang nagmemensahe po, ni-remind ako ni Lord na, oo nak, gano'n yung nangyari kaya hindi natuloy yung concert-concertan ninyo. Kasi na po ata yun, 4 years ago na. Kaya yun, praise the Lord kasi hindi niya inallow na matuloy yun. Kasi kung natuloy yun, tas gano'n yung heart naming mga kabataan, 'di ba, eh di din po yung mga mai-invite namin. 'Di ba mapapanood nila yung actingan namin na hindi din maayos. Kasi yung kanta nun talaga pas Makamundo, eh, kaya praise the Lord kasi ngayon na-realize ko na sana ma-realize din ng mga kabataan 'no, na kaya pala kasi ayun yung will ng Lord na 'wag matuloy kasi hindi dapat matuloy. Kaya ayun yung nare-realize ko po habang nagmemensahe po kayo, habang nag-aaral po tayo. Kaya kay God po lahat ng papuri. Patayin mo, ikot mo 'to. Yan. Bluetooth mode. Bluetooth connected. Ulit po, namatay po yung speaker namin. Kahit sa atin kasi, kahit sabihin pa natin, ang tugtog nyo ay love song. Pero kung ikaw ay ginagamit na ng Panginoon sa pulpit, dapat hindi ka na nagkakanta. Pwedeng pag-alawin ang gamit sa pulpit. Si Pastor Ian yata. Go, Pastor Ian. Kayo po yata misa sa Ian. Pastor Ian. Yung kanina po. Sige. Ayun, although alam naman natin yung with regards to dun sa mga instrument,
And even in the place, sabi ko nga. Kasi kung babalikan natin yung altar na when Jacob, nung siya tumakas dahil hinahabol siya ng kapatid niya, is yung Bethel, doon niya kasi natagpuan yung Panginoon, doon niya nakatagpo. What I mean, And then, kung mag-jump tayo dun sa Exodus kay Moises naman, nung siya ay sinabing banal nung lugar na ito, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Yung mga accounts na yun is talagang makikita natin na yung altar kung saan natin nakakatagpo yung Panginoon is somehow na dapat maging pure, maging malinis. Nandun yung mga instrument na ginagamit, kanina nga Although tama naman si Pastor Cesar, iba-iba kasi yung take ng church dito. Actually, may mga church ngayon na they are modern, at the same time mga sila, kumbaga yung titignan natin mga mega church kung i-consider natin. But somehow, after ng Sunday, magkakaroon ng mga concert doon for fundraising. So hindi natin alam whatever purpose kung paano nila ginagamit yun. Pero ako gusto ko siyang tignan dito sa Genesis 35 kung saan nakatagpo ni Jacob yung Panginoon. Na ito yung altar ko kasi dito ko na Kaya nga nasabi niya, it is my Bethel. And then, pagpunta kay Moises, hubarin mo yung sandalyas mo. Madalas kong sabihin dyan sa atin na yung church is ginagamit para katagpuin natin yung Panginoon, to worship. But somehow, kahit tayo mismo, hindi man tayo tumutugtog. After worship, ano bang ginagawa natin sa church? Ano ba yung mga pinag-uusapan natin sa church, di ba? Sabi ko nga minsan, meron tayong time na nagiging mainit ang ulo natin. Meron akong nasita sa inyo kung sakaling meron kayong disagreement, huwag kayong maglalakas ng boses dito. Lumabas kayo or pumili kayo ng lugar. So, kasi sabi nga kay Moises, it is holy ground. Sabi ni Jacob, ito yung Bethel ko, dito ko nakakatagpo yung Panginoon. Even ngayon, ayan, di ba? Alam ko yung iba sa atin talagang napaka-legalistic na yata ng simbahan na to or strict. Kasi naisulat to dahil talagang may punto talaga na dapat sa atin ituro sa atin na talagang yung lugar kung saan natin nakakatagpo ang Panginoon is dapat maging maayos talaga siya. Dahil nandun talaga is hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ni Moises. Sabi nga ron sa Exodus 3, 5, and 6, tinakpan niya na yung mata niya dahil nandoon yung presensya ng Panginoon. So sabi ko nga, hindi lang Sunday, hindi lang practice, i-treat natin yung church, yung lugar na hindi lang natin pag Sunday siya parang nagiging worship place, kundi everyday dapat. Everyday dapat na habang nandyan tayo sa place na yan. Ako may experience ako one time, Pastor, dahil nung umuwi ako, sinama ako nung dating kasama ko rito sa Riyadh na nagsi-church sa isang hotel. Hindi ko po alam yung hotel na yon is meron sila sa ibaba na parang coffee shop or cafe, parang ganon. Pero yung mga nandun is mga couple. So medyo tingin ko matino yung lugar. And then yung mga banda ron ng kumakanta is tumutugtog sila. So may mga portion na pakantahin yung mga audience, ganyan. Hindi po siya comedy bar. Hotel po ito, So biniro ako nung kasama ko. Alam niya po na pastor ako. Alam niya po na manggagawa ako. Yung kapatid din dito. Aktibo rin to sa church dyan sa Pilipinas. So sabi niya, sige, kanta ka, Kuya Ian. Pag akyat ko dun sa pinaka nila, kumanta ako ng wedding song. Wedding song po yung kinanta ko. Kasi sabi ko, pinagbigyan ko siya, pastor, yung kaibigan ko na to. So kumanta ako ng wedding song. Nung sumigaw na yung kaibigan ko na pastor yan, alam niyo po yung sinabi sa akin ng mga MC. Humingi talaga sila ng tawad. Parang gano'n.
Pag akyat ko doon sa ano, humingi sila ng tawad, parang hindi nila meant yung mga sinasabi nila, no? So, yun, minsan may mga moment tayo na dadalhin tayo sa mga ganong awkward na kailangan mag-isip talaga tayo. Na hindi tayo, kasi baka pagdating doon, maalala natin yung mga kanta natin na parang kinakanta rin nila. Kasi marami pa, totoo yung sinabi ni Ate Jane, maraming mga kabataan na after ng practice nila dyan, meron silang mga lugar na pinupuntahan, magpa-practice kuno sila. Pero later on, malalaman namin yung pinapractice pala nila, ipanglaban nila dun sa mga contest. So ang church po natin ay pinagpala sa Amen. giftings. Maraming salamat po, Pastor, dahil mas lalong nakukultivate ngayon. So, yun lang. Talagang nandun naman yung commitment ng bawat isa. Pero yung point natin dito is kailangan natin isurrender. Si Moises, sinurrender niya yung paglapit niya, Kaya talagang yung place na yun, hinubad niya kung ano yung pwedeng nagpaparome para dun sa presensya ng Panginoon. Kailangan surrender talaga. Alam ko maraming magaganda yung boses sa atin, pero may kailangan talaga tayong isurrender, para mas lalo tayong maging mapalapit sa Panginoon, manaranasan natin yung kanyang presensya. So, yun lang, Pastor. Talagang makikita natin unti-unti. Ako ay natutuwa dahil nababanggit naman to before, pero parang iba yung take nila eh. Sabi nga ni Ate Jane, nung time na yon, nung in-explain sa kanila bakit hindi matutuloy, parang iba yung naging action nila. Kung bakit hindi natuloy yun. Kasi nalaman na ganun yung mga laman ng mga ibang kanta. At praise God na naintindihan niya ngayon, and somehow sana kung paano niya po naintindihan niya yon, even yung mga ibang nanay na meron kayong mga kabataan na maaring kaibigan na ninyo na tumutugtog dyan sa church, konting lang, pwede niyo namang sabihan, konting pagsabi, ako nagpupuri sa Panginoon dahil before pass, meron talagang tumutugtog dyan. And then after ng tumugtog, makikita siya umiinom-inom na lang po. So nakakalungkot yung mga ganon. But purihin ang Panginoon dahil yung Diyos po ang nagsasaayos ng lahat. Panginoon. Amen. Amen. Sige. Ako din po, Pastor, meron din po akong parang i-share lang din po, na ayon din po doon sa akin pong pagkakarinig po doon sa inyong mensahe. Salamat sa Panginoon kasi ngayon po ay naliwanagan na po ako, Kasi ako po bilang sa church, napamahal na rin po sa akin itong mga taong ito, na mga nawala. Ngayon po naintindihan ko po kung bakit po sila nawala po sa iglesia, Dahil alam ko na ang Panginoon nililinis po niya ang ating church, ang aming church. Nililinis niya talaga, inilalagay niya po talaga yung mga tao po, na talagang nandoon po yung puso, sa gawain ng Panginoon. Kasi Pastor, naliwanagan ko na po na kaya po may mga nawala pong mga musician diyan, Kasi ganun po yung kanila pong nangyayari, na kapag po sila po ay nagigitara, at the same time nagigitara din po sila sa ibang sa ibang sect, sa mga mundong ginagalawan po. Kaya sabi ko, sabi ko, nawala si ganito, nawala si ganyan, nawala si ganun. Sabi ko sila yung magkakasama. Sabi kong ganun. Ginagamit sila ng Panginoon sa church, ba't nawala sila? Yun, salamat sa Panginoon kasi naintindihan ko kung bakit sila nawala sa iglesia. Dahil nga po sa ganyang kalagayan nga po nila. Yun, ang aking pong panalangin lang po sa akin po na nawa po yung bawat na tumatayo po sa atin po diyan sa atin pong music na maging tama po talaga. Maging kami po na nagwo-worship na maging tama po yung puso po talaga sa pagpupuri at pagsasamba sa ating Panginoon. Yun lang po. Naliwanagan ko na po kung bakit nga po sila nawala po sa atin sa iglesia po. Yun po, sa TGSEC. Ayun po. Kasi po, minsan, inihiram nga po yung instrumento kasi para sa ganito raw po, ayun.
Oo, ilalabas po. Pero hindi po pala yun dapat, ano po. Kasi yung ating pong mga instrumento, sagrado rin po pala yan. Amen. Oo. Amen po. Amen. Ayun po. Tama po iyon. Pero ganun pa man, nalulungkot tayo dahil sila ay tumutugtog na sa Panginoon, tumutugtog pa sa makamundong bagay. Nawa ipuin sila ng Panginoon Yes. at sila po ay manumbalik, magkaroon ng patuloy na pag-aalab ang kanilang puso sa pagsunod sa Yes. Panginoon at Yes, mag-aalab yung kanilang talento para sa Panginoon. Yun po. Kasi alam po kasi natin minsan yung mga bagay kasi na talentong meron, pag hindi totally inialay sa Panginoon, nagiging distraction ito. Amen. Yung additional pass dahil Yes, kung magiging praise God dahil yung mga kapatid niyo yun talagang pag may pag-aaral umaattend po sila. Ako po ay natutuwa sa inyo. Gagalak po yung puso ko diyan. Imagine niyo si Sarah Geronimo or si Regine Velasquez pag nag-worship sila. Ano ba ang magiging dating nito? Sa tingin niyo makakapagsamba ba tayo? Parang iba kasi yung nakapokus no? Ganda talaga ng boses ni Sarah. Ang ganda talaga ng boses ni Regine. Kaya hindi talaga sila pwedeng maging song leader. Kasi iba pagdating sa panambahan, dahil dito sila nakilala sa work nila na to. Pero pag sila ay nag-alay ng awit o pertory, pwede po yun. Pero pag sila na yung tumayo ron as worship iba nang makikita ng tao, hindi nasasamba, mga kapatid. Ang makikita na lang is yung talento talaga nila. Meron po akong ikukwento, Pas. Meron kaming inatinan dati sa isang church na malaki. Hindi nila alam na yung gitarista na to ay may trabaho sa gabi. Sa club, nagtatrabaho, Pas. Pero tumutugtog siya during worship. Alam nyo, nalaman na lang na ganun yung trabaho niya nung nagkasakit na siya. Na siya pala ay tumutugtog doon sa club. So at the same time, tumutugtog siya as worshiper. So mahirap po talaga yung ganon talagang pag ikaw ay tinawag sa ministry na to, may kailangan talagang bitawan. May kailangan ka talagang bitawan. At kung ang Panginoon ay talagang pinagkakatiwalaan natin at pag tinawag tayo bilang instrumentalist or ano pa man dyan yung tinatayuan natin, God will provide kasi siya po yung magpo-provide sa atin. Mahirap yung sinasabing we cannot serve two masters. Di ba? Mag-worship tayo at the same time, yun yung trabaho natin. Ganun po. Yun lang pa yung additional. Amen po. Totoo yun. Ako po, Pastor, meron din po akong itatanong. Ate Lourdes? Ate Imelda po. Ate Imelda. Opo. Ano po, kasi po, yung itatanong ko lang po, kasi may mga bata po tayo na nag-i-special number po, yung sa choir, yung nagre-render sila ng special number. Meron pong isang kabataan na po siya sa school, yung involved po siya dun sa activity nila sa school na nagbabaton, ano po, parang Marjoret. Opo. So, okay lang po ba yun na ganun po kasi yung mga ganyan po ginagamit niya sa sa tag dito, sa mga piyesta po. Nagagamit, opo. Tsaka nagtatamborin din ba? Nagtatamborin din yung isang bata na yon. So, hindi ko na lang po i-mention ang pangalan dahil alam naman po nila kung sino po yon. Ngayon, itatanong ko lang po kung ano po ba yung natin doon, yung stand natin doon na kailangan ba ibig sabihin, iaalaw po pa po ba ng magulang na yung anak po niya magkaroon ng ganong extracurricular activity sa school na yun nga po yung pagmamarjoret. Okay. Maganda po yung tanong nyo. Opo. Okay. At kilala ko naman yung batang ko.
At Opo. nakikita ko kung paano siya ginagamit ng Lord. At Opo. kinikilala ko rin naman yung kanyang mga magulang. Mhm. Okay? Yun ay nakalimutan ko na yung pangalan ng batang yun. Okay, pero Marjorie nakakapit. ba ang pangalan niya? Joke. Marjorie o Marjorie? Marjoret. Marjoret? Nagma-Marjoret? Okay. Ano po, ang sa akin po ay para dito, sabi ko nga po sa inyo, ako ay may pagka-sensitive in regarding po sa gawain. Opo. Okay. Ako po yung pagka-sensitive. Pero tinitingnan ko po kasi yung kalagayan o yung edad. Ito'y sa akin. Ano po? Ito po ay sa akin. Okay. Bayaan po natin na kumbaga madaanan ng bata yung pong ganung bagay. At hanggang sa pagdating ng time ay maunawaan niya yung patungkol sa ganung bagay. Parang ganito po eh. Ito po yung sa akin pero hindi ko po pinagpipilitan. Okay. Tayo po kasi, wala po tayong tinatawag na piyesta ng patay. Totoo ba? Wala po. Pinagdidiwang niyo pang piyesta. Opo. Wala po. Wala po tayong mga piyesta ng santo-santo. Opo. Ayan. Ngayon po, kayo ba'y pumupunta pa sa sementeryo? Opo, pumupunta rin po pagka gusto po. Ayun. Pagdating po ng ganong mga pagkakataon, kayo ba'y dumadalaw sa inyong mga naulila? Opo, dumadalaw Ayun. din po. Opo. Okay. Di ba po nung bata kayo, ito po ay isang magandang paalaala sa atin, especially pag buhay pa yung tao, na pag dumating kaya ang pagkakataon na ako'y mawala, papasyalan niyo pa ba ako? Maaalala niyo pa ba yung mga mabuting ginawa? Okay? Yung panahon ng mga bata tayo, di ba po, ang sa akin lang kasi gusto kong maranasan din naman ng mga bata na mag-intimidate sila sa lahat ng bagay sa kanilang buhay. Sa school o sa ano pang mga bagay. Okay? I cannot consider po na mali yun sa akin. Okay? Hindi po sa ako may pinapanigan or whatever. Ako po ay nasa gitna. Pero ito po yung aking stance. Habang ang bata ay lumalaki, dumarating yung time na mas mauunawaan niya yung bagay na yan. At in God's perfect time, maituturo natin sa kanya yung tama patungkol po sa bagay. Kasi po bata hindi pa ganun yung kanyang pagkaunawa. Mahirap po yung bata na, hindi bawal yan, hindi ganito, hindi ganyan, yun. Yung bagay na yun. Pero pag malaki ka na, okay? Pag malaki ka na, ikaw ay nasa tamang gulang. Okay? Nasa tamang gulang. Sasabihan na kita. In biblical way. Okay, for example, si Ate Jane, nakita ko siya doon, nagano pa siya, nagbababaston pa siya. Yan. Sasabihan ko siya, Ate Jane, hindi na yan tama sa iyong edad. Hindi na tama sa iyong ganito yan. Ito ang ibig sabihin niyan. Ito ang ibig sabihin nito. Pero habang bata, tinuturuan po natin na yung bata ay makultivate niya yung kanyang kaalaman, yung kanyang at the same time para mawala yung kanyang takot sa tao, yung kanyang para maging boldness siya, maging courage siya sa mga tao. Yun po ang inaano ko doon. Okay, again, hindi po ako kumakanan, hindi ako kumakaliwa. Okay? Pero sa mga magulang ng batang iyon, I do believe in God's perfect time. Okay? Ituturo sa kanila pag nasa tamang panahon. Amen. Okay? Amen. Kasi ganito po yun eh. Anong taon ka ba dapat binyagan? Bautismuhan po. Bautismuhan pala. 11. Sorry po for my word. Bautismuhan, opo. Mga- 11, 10, 10, Mga 11. 12, ganun po. 12. Ako 11 kasi. May pangunahon. Yes, yun po. Ang sabi kasi doon,
ano bang taon dapat Pero bautismuhan o ilubog ulit ako. ang tao. Ang sabi Pabautismo. po dito, pag sa Amen. panahong alam niya na ang tama at mali, ibig Amen. sabihin, yung nauunawaan niya na. Kaya bago bautismuhan ng tao, meron pong seminar yan, itinuturo, o ikaw babautismuhan ka na, ganito na ang gagawin mo, ganito na ang lalakaran mo. Ayun, may tamang panahon, may tamang edad, may tamang pagkaunawa. Yun po yung bagay na yun. Maganda po yung nyo, Ate Baby, okay? Opo. Maganda po iyon para mas naunawaan natin. Kasi Pero syempre, ako po kasi, for example, pag ang anak ko ay mga baby pa na gano'n, gagala ka sa akin puso yun. Na ano ko ron, na nalilip up ako dahil yung anak ko sa edad niya nagkaroon sa ganito. amen. Okay. Yung ganung bagay. Pero hindi ko po yung kino-consider na tama. Okay? Kasi pagdating ng kanilang right age, doon ko sasabihin sa kanila yung bagay. Pero hanggang bata pa sila, hindi pa kayang abutin ng kanilang pangunawa, ay support. Iyon po yung aking stand. Okay? So, hindi ko po alam kung ano ang stand nyo sa bagay. Okay. For school purposes, pas talagang pwede Yes. siya. Pero yun nga, kailangan i-remind talaga ang parents kasi ang pagmamarriage is somehow very traditional yan sa kultura ng Pilipino na ginagamit talaga siya sa fiesta. Pero kung it will serve dun talaga sa purpose ng para magtumaas yung grades ng bata, okay po yun. Yes. Pero yun Yeah. nga, kailangan yung guidance talaga. Dahil, ito, ano yun pag nagdalaga na yung bata, iba na yung tingin sa kanya. yes. And then, Yun. talagang hindi dapat ma-hook yung bata na yun yung maging niya, kundi dahil sa school, dahil sa school. Yun, totoo po yun. Parang ito pong mga anak ko, ito po ay sila, graduate po sila lahat sa Catholic school. Okay? Then sa graduation nila, bago sila mag-graduate, nagpo-communion. Ano yung communion, yung ostya. Okay. Ina-allowed ko silang mag-aral doon at the same time umattend sa graduation. Pero honestly, tinuro ko sa mga anak ko, hindi ka dapat makiisa sa bagay na ginagawa nila. Yeah. Nangyari din po yan pa sa akin. Oo. Pero ako natutuwa ako kasi yung anak ko mismo yung nagsabi na hindi siya a-attend sa ganun dahil hindi yung niya, yung faith niya. Very bata pa lang po yung anak ko noon, 8 or 9. Na meron silang ganun. Pero sabi niya, Daddy, meron silang ganun sa school pero alam ko naman na hindi tayo ron. Kaya alam ng teacher na ngayon kung saan yung niya, yung faith niya. Amen. Yun. So naunawaan po natin, Ate Baby. Opo. Kasi Pero meron for po school pass, okay yun. Opo. Pas pwede po magsalita. Opo. Iaano ko lang po ito yung Bible verse po doon sa mga bata. Di po ba sabi, train up a child in a way he should go and when he is old, he will not depart from it. Na kailangan po, bata pa lang po is tayo bilang pong Kristiyanong magulang, halimbawa ganyan po, ay dapat mamulat na po talaga yung ating mga anak po ano po yung talagang gagawin nila. Halimbawa sa paglilingkod po sa Lord, ganyan. Kasi sabi nga po we cannot serve two master. Kailangan yung so mamili po, no? Yung nando naman po tayo dun sa side na bata pa nga po sila. Ito po yung sinasabi ng Bible. Yun lang naman po yung sa akin. Opo. Na magre